Scorpio, Sun, Moon, Rising, Venus signs or cross watchers. This will be a reading for December 1 to 7, but this is also a timeless reading, Scorpio, kaya kahit kailan makarating sa ito, kahit tapos na dun sa mga petsang nabanggit ko. As long as nakarating sa iyo tong reading na to, baka para sa iyo talaga yung mga messages na nandito. Thank you so much, Scorpio, sa patuloy na pagsuporta, pagsubaybay. Gusto kong malaman mo, I am grateful. Malaking tulong yung inyong mga lectures and comments, yung mga nagpapadala ng super thanks, stars, yung mga hindi nag-i-skip ng mga commercials sa mga readings ko sa YouTube. Kung interesado ka sa private reading ko, tignan mo na lang yung mga nakasulat sa description or panoorin mo hanggang dulo. Nandyan lahat ng detalye at link. Mag-ingat sa mga peke, gumagaya ng page ko, marami-rami na sila. Okay, tignan nyo yung dami ng followers, subscribers. Tignan ninyo kung kailan nagsimula yung page, kung sino mas nauna. For sure, ako yun, yung original. At hindi po ako mauunang mag-message sa inyo, mag-a-add friend, message request, friend request, para mag-offer na kung ano-ano. Manghingi ng kung ano-ano. Red flag yun, hindi ako yun, impostor yun. At kung napatunayan yung fake yun, please, paki-report po. Maraming salamat. Fox. Manloloko energy. Ayan, sneaky energy. Trickery. Anyone na pwedeng ganyan yung energy niya na makakadeal mo sa next 7 days, Scorpio. Ito ay card ng warning na hindi ka tiwa-tiwala ito, or pwedeng may mga hindi siya magandang interest, pwedeng peke itong tao na to, nagpapanggap lang, may mga hidden agenda or motives. Okay, pwedeng mag-take advantage, lukuhin ka, maisahan ka. Okay, ano pa? Or umaali-aligid, hindi ko alam kung ano yung pakay. Ayan, for sure may hindi magandang pakay yan si Fox. May anchor ka dito. This is something na magtatagal, Scorpio. So, it could be a stable relationship, a stable job, or stable na kabuhayan, financial. This is something na, halimbawa, kung mag-i-invest ka, pang matagalan na ito. Something na tinitignan mo hanggang hanggang ganito na yan, pang forever na ite, o something na pinundar ng matagal na panahon at halimbawa reputation, career, negosyo, mayabong na, matagal na, matatag na yan, o matatag na yung marriage na yan, 20 years na silang kasal, mga ganyan. So this is something na binibuild over time, something na hindi mo siya inani overnight, something na pinaghirapan, na-establish ng matagal, at ngayon ay matatag na, or mayroong promise na magtatagal, o sabihin mo na kahit bago lang ito, parang indication ito na okay, yung bagay na yan, pwedeng pang matagalan na yan, o pang permanente na yan. Okay? Chirps. Ito na naman yung mga chirpies, mga ibon. Gossip, intriga, mga chismis. Chika-chika, pwedeng ito ay communication, lahat ng forms ng communication, Scorpio. O baka may mga usapin, mga balita, impormasyon makarating sa'yo, or may mga makakausap ka dito, importante. O pwede rin naman nga yung mga bulong-bulungan or chismis lang or intriga. Okay. Basta parang meron ditong energy ng pakikipag-usap, pagre-relay ng mga messages, pakikipag-communicate kung kanino man to. Sa professional setting man to or hindi, sabihin na natin, baka may mga chismis doon sa workplace, may chismis doon yung kapitbahay mo or about you, not sure kung ikaw ba yung ginagawang topic dito. Hindi ko alam Pero may gossip, sabihin na natin, pwede rin mag-cause ng mag-cause sa iyo ng problema.
Or hindi ka mapakali about something. Okay. Ano ba? Whip. Debate. Problema. May conflict, Dito sa birds mo, may maliit na problema. Pwedeng mag-cause ng problema, Mga usap-usapin, Ito rin, meron din. Dito naman, mas malala ito. Kasi whip yan, This is something na pwedeng mauwi talaga sa pagdedebate, pag-aaway, matinding pagtatalo. O it could also, pwedeng mag-lead siya sa physical. Yan. So, pwedeng simpleng bulong-bulungan lang, chismis, may gumawa, naghabi ng kwento, nagparating ng ganito, ganyan, lumaki, lumala yung sitwasyon, and then nauwi pa sa mas malaking away or physical. Sana hindi, no? Pero kasi yan din yung indication ng whip card, It could, escalate. Simpleng maliit na bagay lang, lumaki yung butas, lumaki yung gulo, lumaki yung conflict. Yun na iwasan mo dito if ever Scorpio, So, anything that is magiging problema mo, pasakit sa'yo. Kasi whip yan. Ang whip is latigo, diba? Naalala ninyo dati pag sa mga pelikula may mga tinotorture na slaves. Gamit nila latigo. Something na mag-i-inflict ng sa'yo, pain. Or parusa, torture, pasakit, sabihin na natin. Or physical activity, o may binabanggit na physical activity dito. O kung hindi naman ito ganun ka big deal, ka serious, pwedeng halimbawa, masakit katawan mo, o sumakit ulo mo, ganito, ganyan. O kasi nakonsumi ka sa ganito, ganyan, or in-stress ka ni ganito, ganyan. Pwede namang mga ganun lang. Or any kind na may hard labor, hard work, hard labor, mahirap, masakit, kailangan kailangan na matinding effort, parang ganun. Parang torture or nakaka-torture, nakakapagod na may pagka-physical siya. Hindi ko alam kung anong activity yan, pero baka may ganyan lang sa'yo, Scorpio, sa susunod na ilang araw. Ingat ka dun sa Pax, kung basta-basta matiwala. Okay? Especially sa pera, baka ma-scam ka dyan. Okay, meron kang Queen of Swords, King of Wands, Emperor, Ten of Penta, tapos sa bottom ng deck mo you have Four of Penta. So, yung mga signs na meron dito, meron kang Libra, meron kang Sagittarius, meron kang Aries, meron kang Virgo, and Capricorn energies. Whether meron ka niyan sa birth chart mo or yung mga personal na nakakadil mo. Kung wala naman, huwag nang pasakitin ulo dahil lang nakita ko kaya binabanggit ko, baka may relate. Nampan natin yung love life mo para makita na natin yung kabuuang eksena. May mga religious factors ka dito. Meron kang love yourself first and then heart-to-heart conversations. Okay. Okay, so may mga pag-open up. Pag-open up dito. Sa romantic mo, ayan sa Queen of Swords mo rin Pwede kang maging overly emotional about something, Scorpio. Heart-to-heart talk. Ayan, oo nga, sabi nga. Ayan, heart-to-heart talk kayo. O baka si Libra, hindi ko alam. O yung mga signs na binanggit ko dyan. Kung sino man yan. Okay, so mag-i-express ka ng iyong opinion, feelings, o siya. Pwede magkaibang lahi kayo na itong person na to. O, magkaiba yung upbringing ninyo, cultures ninyo, magkaiba rin yung mga beliefs ninyo,
Yung religion ninyo pwedeng magkaiba din. So, kaya nga sabi ko pwedeng magkaibang culture, magkaibang lahi kayo nito. Pero parang magkakatapatan kayo dito, magkakalabasan kayo ng sama ng loob, ng feelings, may mga heart to heart talk na magaganap. Sa love life mo, importante dito self-respect, Scorpio. Ayan. Siguro yun yung gawin mong priority. Bago mo buhos lahat sa partner mo, sa kakonect mo, sa jowa mo, make sure na nagtitira ka ng self-love, self-respect para sa sarili mo, Scorpio. Yun yung indication dito. Okay? Kasi pwedeng magkaiba kayo ng feelings or pananaw nitong person na to eh. And siguro sabihin ninyo, maging direct kayo about your true feelings sa kanya. Pwedeng prangkahan, diretsahan. O magkakaaminan, magkakasabihan kayo. I don't know. So, inuna ko na yung love life mo. Balik tayo dito. So, yun na nga. Pwedeng you will encounter a person na bitchy. Bitchy or pwedeng a situation wherein magiging overly emotional ka dito. Baka mawalan ka ng control sa sarili mo. Ayan dito. Kasi dito parang may vulnerability ka eh. Nasi-sense ko dito sa heart-to-heart talk. Kaya nga parang ina-advise sa'yo dito. Pag may ipamigay sarili mo, magtira ka ng self-love, self-respect. Kasi dito madadala ka eh. Magiging so vulnerable ka. Pero pwede kang may makadeal na person na sabi ko nga, bitch. Sorry sa words. Cold-hearted, malamig. Or pagiging bitter, cruel, sarcastic, masakit magsalita. Ayan. Mahirap makadil itong person na to, itong Queen of Swords na baliktad. Bukod sa matalino yan, matapang yan, mahirap siyang kalaban, sakit siyang magsalita. Masyadong sharp yung mga niya, yung dila. Hindi lang yung utak niya ang sharp, pati dila niya. Maaari kang madala ng damdamin mo talaga. May energy dito, dalawa. Pagiging impulsive, overly emotional over a person, a situation, o baka mag-react ka dyan. O baka magkaroon ka ng disappointment kung masyadong mataas yung expectations mo or masyadong mataas yung expectations nila sa'yo, Scorpio. Pwedeng meron ditong expectations na hindi ma-meet. And will lead to, disappointment or frustration. May high expectations dito, whether ikaw yung nag-expect ng mataas dyan o yung person or mga tao na nakakadil mo. Sa workplace man yan or sa romantic. Merong manipulative energy dito. Ayan na nga yung Fox. Emperor reversed. Okay, kung sino man to, abusive to. Sa workplace man to, sa romantic, controlling siya, abusive, pwedeng may pagka-narcissist or gusto niya siya yung pwedeng nagtitake advantage, gusto niya siya yung nasusunod, naabuso niya yung kanyang position, power, kung saan man lugar yan. Pwedeng may pagka-matigas ang ulo, may pagka-diktador, pagka-dominante, ayan, pagka-dominante, may pagka-aggressive, may pagka-dominante. Basta, this person is hard to deal with. Pareho sila neto, ni Queen. Ewan ko, may Aries kasi dito, may Sagittarius, may Libra, may Virgo, and Capricorn. Bahala ka nang magpatsi-patsi niyan. Merong dark side itong person na to, so pwedeng kung bago lang yan, hindi mo pa kakilala, romantic man yan or hindi. Ayan maging aware ka, Fox. Tapos dito may binabanggit about dark side. Lalo na pagdating sa pera, dear. Meron ding lumilitaw dito na hindi siya karapat-dapat, may pagka-irresponsable or ayaw ng mga commitments, ayaw ng obligasyon. May pagkamagulang, sabihin na natin, kaya kung pera yan or sa trabaho yan.
Or kahit sa relationship mo, pwedeng may pagkamagulang yan. At nakikita ko karupukan, kawalan ng stability pagdating sa family, sa relationship ha. Iba tong Anchor meron ditong lumitaw na long lasting, stable, pero ito is pagdating ito sa pag-handle ng pera, specific. Ito, kasi may mga tao kang nakaka-deal dyan na pwedeng irresponsible sila or ayaw nilang humawak ng obligation. Magulang nga, sabi ko. So, pagdating sa pera, yung sinasabi ko dito na hindi siya karapat-dapat mag-handle nun. Hindi siya stable. Okay? Pagdating sa pera yon, specific ako doon. Ayan may pagka-selfish tong tao na to. Maramot siya. Kadugo mo man to hindi, sa romantic man to, magaling lang siya para sa sarili niya. Pag may kailangan siya, pero para sa iba hindi. This is a person na hindi ka makakaasa dito, natutulungan ka niyan, pahihiramin ka, basta selfish siya Halos ayaw gumastos nito, kuripot siya sa ibang tao, pero sa sarili niya hindi. Siya, may pagkaganid sa pera, kung sino man to. Okay, Scorpio, I hope makatulong sa iyo itong reading. Love you, take care, babush. And kung balak nyo pong mag-book or mag-inquire ng personal readings ko, basahin nyo lamang po itong nakasulat sa screen or yung nakalagay sa description.